Sumikat ang araw at nakita natin ang isang sako sa lupa, katabi ng paa ng pangunahing tauhan. Iniwan ng mga bandido sa bundok ang mas maraming pagkain para sa kanila, marahil ay dahil sobra-sobra ang kanilang supply at kaya nilang magbigay. Nagpasalamat siya sa biyaya, pinulot ang sako, at agad na sinimulang iiho ang karne sa apoy. Samantala, si Se ay tumatakbo-takbo sa paligid, puno ng sigla dahil sa kanyang bagong kakayahan. Sa loob ng maraming araw, hindi na nawala ang kasabikan ng bata, bagay na nagsimulang magdulot ng pag-aalala sa matanda. Lalo na nang bigla itong tumakbo papasok sa gubat, dahilan para sigawan niya ito, huwag kang lumayo. Bagaman mayroon na siyang di masisirang katawan, hindi pa rin niya dapat basta-basta pumunta kung saan-saan. Habang nagluluto, naisip ni Jeshan na marahil ay naparusahan na ng Wudang sect ang mga bandido sa bundok. Naalala niya ang kanilang huling pag-uusap ni Pung Ho. Ibinunyag ng pulang buhok na lalaki na dati silang bahagi ng hukbong sandatahan 10 taon na ang nakalipas ngunit tumakas sila dahil tumanggi silang sumali sa rebelyon ni General Yu. Nakinig si Jeshan at sinabing hindi nila kasalanan iyon, ginawa lamang nila ang desisyong iyon batay sa kanilang paniniwala. Ipinaliwanag ni Pung Ho na iniiwasan nilang saktan ang mga inosente at nagnanakaw lamang mula sa mga tiwaling opisyal at kasabwat ng mga ito. Nais sanang tulungan sila ng pangunahing tauhan, ngunit marami rin siyang sariling problema na kailangang lutisin. Kailangan niyang maabot ang antas ng chi para sa body reconstruction. Biglang dumating si Se, sumisigaw habang patakbong niyakap ang kanyang lolo. Nagulat siya, napakalakas na ng bata kaya agad siyang natamba mula sa kanyang tulak. Bukod pa roon, mas mabigat na ito kaysa dati, dahilan para mahirapan siyang buhatin ito. Sa isang iglap, nakatulog na si Se. Sa sobrang pagtakbo niya, hindi na siya nag-abala pang maligo, tunay ng isang makulit na bata. Habang pinagmamasdan ito, napaisip ang matanda. Kahit nagdaan na si Se sa muling pagbabagong katawan, isa pa rin siyang bata. Dahil dito, napagpasyahan niyang kailangan niyang matutunan ang teknikang ito sa lalong madaling panahon. Hindi siya kailanman susuko. Isang malakas na sigaw ang umalingaw sa kabundukan. Hawak pa rin niya si Se habang mahimbing itong natutulog. Muli na namang umalingaw ang sigaw, dahilan para mapatayo si Jeshan, nagtataka kung nakarating na ang Wudang sect sa lugar. Sila ay isa sa 9 na dakilang sekta ng Mirim Alliance, at sa pagbanggit pa lang ng pangalan nila, napuno ng galit ang puso ng matanda. Ngunit hindi niya maaaring panghimasukan ang laban para sa mga bandido. Kung makikialam siya, tiyak na walang magandang kahihinatnan. Bagaman nakakaramdam siya ng kaunting pagkakonsensya para sa mga bandido, lalo na dahil palagi silang nagdadala ng pagkain para sa kanya at kay Se, hindi pa rin siya maaaring kumilos para sa kanila. Nagsimula nang umatake ang Wudang sect sa mga bandido. Isang lalaking may suot na bandana ang nakaluhod sa lupa, hawak ang kanyang balikat na duguan. Isang espada ang nakatutok sa kanyang leeg. Hihingi ako ng sagot sa huling pagkakataon, sabi ng miyembro ng sekta. Nasaan ang kuta ninyo? Kung hindi mo sasabihin, ipaparanas ko sa iyo ang pinakamasakit na kamatayan, tulad ng sinapit ng iyong mga kasamahan. Sa paligid, nagkalat ang mga bangkay ng mga bandido, pira-piraso. Ngunit sa kabila ng takot at sakit, matapang pa ring humarap ang lalaki sa kanyang kalaban. Ang lalaking may bandana ay nagsabi na alam niyang mamamatay siya kahit ibunyag man niya ang kinaroroonan ng kanilang kuta o hindi. Kaya, humiling na lamang siya ng isang malinis na kamatayan. Nagngingit-ngit sa galit, ang miyembro ng Wudang sect ay nagtanong kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob upang magsalita ng ganoon. Isa sa kanyang mga tauhan ang nagsabing dapat nilang putulin ang dila ng bandido, ngunit sinabi ng isang nakatataas na miyembro ng sekta na dapat muna niyang putulin ang kanyang braso. Handa nang tanggapin ng nakasuot na bandana na lalaki ang kanyang kapalaran, ngunit habang palapit ang espada sa kanyang braso, isang talim ang biglang pumihil sa hampas, nagligtas sa pinakamahalagang bahagi ng isang taong nag-iisa tulad niya. Ang sigaw ng miyembro ng Wudang sect ay kakaiba, na parabang ang paghadlang sa kanyang hampas ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na reaksyon sa kanya. Nagsalita ang matanda, ang paggamit ng espada ng paghihiganti bilang katwiran para sa pagpatay at pagpapahirap. Ikaw, na nagkakalat ng mabagal at matinding pagdurusa, may lakas ng loob ka pang tawagin ang sarili mong isang mandirigma ng isang orthodox sect.
Sumigaw ang mga tauhan ng sekta, na kung sino ito. Sumagot si Jeshan, isa lang akong matandang lolo na kapitbahay ng mga hanggal na ito. Tumindig ng mas matatag ang miyembro ng sekta at nagbanta. Huwag kang makialam. Wala kang alam sa nangyayari rito. Ngunit hindi atres ang matanda. Totoo, hindi niya problema ang kapalaran ng mga bandido, ngunit sa ganitong panahon, ang mga kapitbahay ay dapat na nagtutulungan. Naalala niya nang tinulungan niya ang mga ito laban sa Blue Wolf. At nang maalala niya ang masaker sa kanyang pamilya, nagtanong siya sa sarili, kung may isang taong tulad niya na naroon noon, baka iba ang naging kapalaran nila. Bukod pa rito, ang mga walang hiyang ito ay may kaugnayan sa Mirim Alliance, ang pangunahing pinaghihinalaang may pukana ng pagpatay sa kanyang pamilya. Itinapat niya ang kanyang sibat at nagsalita, wala kayong alam. Hindi ninyo naiintindihan ang lahat ng tiniis ko, ang bigat na pasan ko hanggang ngayon. Nagsimula siyang makilala ng mga tauhan ng sekta. Siya ang patriarch ng Lu family, isang taong hinahanap ng Mirim Alliance. Dahil sa kakaibang sibat at sa batang nakasakay sa kanyang likuran, napagtanto nilang maaaring totoo ang mga alingaw-ngaw. Ito ang lalaking matagal nang tinutugis. Isang magandang pagkakataon ito upang magpakitang gilas at ipakita ang kanilang kakayahan. Ngunit dahil matanda na siya, minamaliit nila siya. Iniisip nilang kailangan lamang nilang tiyakin na hindi mapapahamak ang bata. Ibinaba ni Jeshan ang kanyang sibat sa lupa at nagsalita. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon dahil bata pa kayo. Umalis na kayo ngayon. Ngunit sumigaw ang isa sa kanila, tinawag siyang baliw, at agad siyang sumugod. Sinamantala niya ang pagbaba ng sibat, iniisip na mayroong siyang opening. Tumama ang espada ng direkta sa dibdib ng matanda, ngunit nanatili lamang siyang nakatayo. Inisip ng mandirigma ng sekta na puno ng kahinaan ang matanda, gaya ng nararapat sa isang retiradong nakatatanda. Ngunit sa isang iglap, hinawakan ng MC ang kanyang mukha, tumalon, at pinaikot ang kanyang ulo ng pabaliktad, sabay tunog ng naputol na leeg. Nanlaki ang mata ng isa pang tauhan ng sekta. Kasabay ng kanyang malakas na sigaw, napanganga siya sa matinding pagkagulat, nakikita niya ang mukha ng kanyang kasama, kahit dapat ay batok na nito ang nakaharap sa kanya. Ngunit wala siyang sapat na oras upang i-proseso ang lahat. Dahil sa sumunod na sandali, tumagos ang sibat sa parehong cultista, tinapos ang labanan sa isang iglap. Alam ng matanda na sa kanyang ginawa, tuluyan nang nagkasalungat ang wudang sekta at ang mga bandido, wala nang balikan mula rito. Ang madugong siklo ng paghihiganti ay patuloy lamang na magbubunga ng mas maraming paghihiganti, isang sumpang hindi na mapipigilan. Ngunit paano nga ba makakawala ang isang tao mula sa pagnanasa ng paghihiganti? Pareho rin ito sa kanya, hindi siya titigil hanggat hindi niya naipaghihiganti ang kanyang buong pamilya. Samantala, may isang grupo ng MMS Cuttles na hindi rin magpapahinga hanggat hindi niya winawasak ang buong pandan. Biglang may sumigaw, ang lalaking may bandana, na ngayon ay kilala natin bilang Sanggo, at ang matanda ay papalapit sa kuta ng mga bandido. Bitbit nila ang mga bangkay ng dalawang dawas na dumating bilang bahagi ng isang punitive force upang tugisin ang mga bandido. Ngunit pinatay sila ng matanda gamit lamang ang isang suntok. Sa kasiyahan, nagdiwang ang mga bandido, pinupuri ang lakas ng matanda at ang kanyang tagumpay. Ngunit pinaalalahanan sila ng matanda, tigilan ninyo ang ingay. Hindi ibig sabihin nito na tinutulungan ko na kayo. Alam niya na ang dalawang lalaking kanyang pinaslang ay mga baguhan lamang, mahihina. Kung isa sa mga masters na kilala niya noon ang dumating upang harapin ang sitwasyong ito, tiyak na isang matinding kapahamakan ang sasapit sa lahat. Pagdating niya, sinalubong siya ng pulang buhok na lalaki at muling nagpasalamat. Tinanong ni Jeshan kung may nalaman siya tungkol sa kanilang mga puwersa. Sinabi niya na may natitira pang 8, kabilang ang 3 first-generation disciples. Kung sila ay first-generation disciples, tiyak na sila ay mga masters na bihasa sa Chi Sword techniques. Tanging isang taong tulad ni Pungho ang makakaharap sa kanila ng patas. Tinanong ni Jeshan ang pulang buhok na lalaki kung ano ang plano niya. Ngunit sinabi nito na wala siyang estratehiya, ang tanging magagawa nila ay magtayo ng barikada at ipaglaban ito ng matagal hanggat kaya nila. Ngunit sagot ng matanda, kahit gaano katibay ang barikada, wala iyong halaga laban sa sinumang first-generation disciples ng Wudang sect. Bihasa sila sa Chi Sword technique.
Sa tatlong ganoong kalakas na kalaban, hindi tayo maaaring umasa sa mga mamamana upang pabagsakin sila. Hindi sila magiging sapat. Tulad ng ginawa natin sa Blue Wolf, kailangang ailapit ang mga walang hiyang iyon, at saka natin sila guguluhin at pababagsakin gamit ang isang ambush. Tiwala ang pulang buhok na lalaki sa estratehiya ng pag-aambush, ngunit nag-aalangan siya. Paano kung maramdaman ng tatlong first-generation disciples ang ating chi? Ngumiti si Jeshan. Hindi mahalaga, kaya ko nga dinala ang dalawang natalong dawas dito. Hindi maintindihan ng pulang buhok na lalaki kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ng pangunahing tauhan na ang kailangan lang nilang gawin ay alisin ang ilan sa mga walang hiyang iyon bago pa man nila mabuo ang Wudang Sect Sword Formation. Pagsapit ng gabi sa kagubatan, isang ingay ang narinig mula sa pagitan ng mga puno. May 5 dawas na tumatakbo ng buong bilis, at ang tila pinuno nila ay itinaas ang kamay, hudyat upang huminto at pumwesto sa likuran niya. Ngayon, makikita na may 6 pang iba maliban sa kanilang leader. Nakarating na sila sa kuta ng mga bandido. Ngunit napakatahimik ng paligid. Nagtaka ang pinuno. Nakatakas na kaya silang lahat. Nainis siya dahil inaasahan niyang dudurugin sila sa isang labanan. Ngunit may isang miyembro ng sekta ang nagsabi na hindi na siya nagulat. Hindi sila bobo. Walang paraan para lumaban ang mga bandido sa Wudang Sect. Habang nag-uusap ang mga lalaki, biglang iniutos ng kanilang pinuno na manahimik sila. Sinimulan niyang maramdaman ang chi sa paligid. Siya si Chin Jekan. Naramdaman niya agad na nagtatago ang mga bandido sa likod ng mga barikada upang subukang i-ambush sila. Ngunit bilang isang first-generation disciple, batid na niya ito bago pa man sila makalapit. Isang dalaga, si Hanel, ang nagkomento, mukhang may higit sa 100 bandido sa loob ng teritoryo. Tinanong niya si Chin Jane kung sigurado siyang kaya nilang harapin ang ganoon karaming kalaban. Ngunit may isa pang first-generation disciple, si Chin Ho, na buong kumpiyansang sumagot, kayang-kaya nating tapusin silang lahat ng walang kahirap-hirap. Kaya't hindi na nila kailangang mag-alala. Lumapit si Ching Wu, ang ikatlong first-generation disciple, kay Hanel at inutusan siyang mauna. Nais naming makita ang iyong kakayahan. Tumango ang dalaga, tumayo, at dahan-dahang ipinatong ang kamay sa hawakan ng kanyang espada. Ngunit bago pa siya makagalaw, may napansin siya. Bigla siyang sumigaw sa kanyang mga kasamahan, na iniwang lito at nagtanong kung anong nangyari. Sa harapan ng kuta, may isang lalaking nakatayo, at sa tabi niya, 2 lalaking nakaluhod at nakatali. Ang mga may matatalas na isipan ay agad nanganita ang sitwasyon. Nakilala ng mga Daoist ang 2 bihag. Sila ang mga kasamahan nilang naunang ipinadala upang matuntan ang kuta ng mga bandido. Ang lalaking nakatayo ay dahan-daang bumunot ng espada. Malamig ang kanyang tinig nang sabihin niya, makinig kayong mabuti. Kung ayaw ninyong mamatay dito, lumayas na kayo. Pagkasabi nito, walang pag-aalinlangan niyang pinugutan ng ulo ang isa sa mga bihag. Parang isang nagliliyab na bato ang ulo nito nang lumipad pababa sa burol, hanggang sa huminto ito sa paanan ng mga Daoist. Napanganga sila sa matinding pagkabigla. Napasigaw si Hanel, hindi ba, patay na sila? Ngunit itinuro ng isa niyang kasamahan ang lalaking natitirang nakatali. Hindi, malamang ay nilason lang nila at iginapos para hindi makatakas. Ang lalaking hindi nila kilala ngunit ngayon ay pamilyar na sa atin ay muling nagsalita. Isang ulo lang. Ayos, puputulan ko na rin ang isa pa. Ang iingay ninyo. At sa sandaling iyon. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Si Chino ay mabilis na sumugod, may hawak na espada, sinusubukang pigilan ang pagpugot sa kanyang kasamahan. Ang espada ay nasa tamang landas na upang lumagapak. Ngunit sa isang iglap lamang, sa munting galaw, nasa leeg na ito ni Chino. Dahil sa pambihirang bilis, agad niyang tinaas ang kanyang espada upang harangin ang atake, ngunit siya'y natilapon pabalik. Nang tiningnan niya ang kanyang mga kamay, napagtanto niyang hinawakan niya mismo ang talam upang hindi mapugutan ng ulo. Dapat ay naputol ang kanyang kamay, ngunit hindi ito nangyari. Naguguluhan siya, paano nangyaring sa loob lamang ng isang saglit ay nagbago ang direksyon ng espada.
Ngunit naalala niya, nagawa na rin niya ang isang katulad na bagay noon. Bakit ngayon parang imposible ito sa kanya? Gamit ang paa upang itaas ang kanyang sibat, nagkomento si Jeshan, kahanga-hanga. Hindi ko inaasahan na mahaharang mo ang atake ko. Eksakto ito sa inaasahan niya mula sa isang first-generation disciple ng Wudang sect. Naniniwalang isa lamang siyang pangkaraniwang bandido, nagulantang si Chino sa mga galaw ng matanda. Ngunit agad niyang binawi ang kanyang balanse at bumagsak ng matatag sa kanyang mga paa, sumumpa, at muling sumugod. Sa sumunod na iglap, sumigaw siya, galit na tinanong kung paano naglakas loob si Jeshan na maliitin siya. Muling itinutok ang espada upang patayin siya. Ngunit nang halos ilang pulgada na lang ang talam mula sa ulo ng matanda, bigla itong yumalulong ng isang sigaw. Agad na napatalon pabalik si Chino. Naisip ni Jeshan na matapos ang pagpapamalas ng kanyang chi, tiyak na ang pinakamalakas sa kanilang grupo ang susunod na susugod. Wala siyang oras upang mag-aksaya. Mula sa kanyang mga kamay, lumabas ang enerhiya na nagpakinang sa kanyang sibat habang inihahanda niya ang kanyang susunod na atake. Napansin ni Chino ang matinding chi na lumalabas mula sa sibat kaya agad niyang itinapat ang kanyang espada sa depensibong posisyon upang salagin ang mga atake. Ngunit kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang maiwasang mataga. Sumigaw siya, kailangan kong makahanap ng puwang sa kanyang depensa. Ngunit huli na ang lahat. Naibaon na ang sibat sa kanyang dibdib, iniwang may malaking butas ang kanyang katawan. Tumilapon ito at sumaksak sa isang malaking bato sa di kalayuan. Ito ang ikatlong galaw ng Lu Family Spear Technique, ang Flying Execution Spear. Isang pagsabog ang lumaganap sa likuran ni Chino. Wala na siyang laban. Ang teknikang ito ay siguradong makakatanggap ng papuri mula kay Michael Ba. Nakita ng lahat na para bang itinapon ng matanda ang sibat ng mag-isa, ngunit sa totoo'y sumabay siya rito. Nang tanggalin niya ang sibat mula sa bato, bigla niyang naramdaman ang papalapit na presensya ng isang mandirigma. Ang pinakamalakas sa mga kasapi ng Wudang sect sa lugar na iyon ay sumugod patungo sa kanya. Inayos niya ang kanyang tindig, inihanda ang sarili sa pag-atake ng lalaki na lumalapit ng buong bilis at lakas. Nakahandang iwasan at salagin ang kanyang espada. Napansin ng matanda ang kakaibang fighting spirit ng kalaban, banayad ngunit matatag. Pagkatapos, ginamit ng lalaki ang first-class martial art ng Wudang sect. Ginamit ni Jeshan ang kanyang sibat upang depensahan ang kanyang sarili laban sa hampas ng espada at napagtanto niyang, bagaman hindi napakalakas ng internal energy ng lalaki, kahanga-hanga pa rin ang kanyang pisikal na lakas. Sa isang iglap, itinilapon ng Daoist ang matanda paatras at sinamantala ang pagkakataon upang sumigaw kay Ho na tumakas. Ngunit bago pa man ito makagalaw, isang talam ang bumaon sa kanyang dibdib mula sa likuran. Lumingon siya at nakita ang isang taong hindi niya inaasahan. Magsisigaw na sana siya, tinawag ang bandido na isang demonyong mamamatay tao. Samantala, sinamantala rin ng matanda ang pagkakataon at itinulak ang kanyang sibat sa dibdib ng lalaki habang patuloy itong nagsisigaw, tinatawag silang lahat na mga mamamatay tao. Galit na sumigaw si Jeshan, nandito ba kayo para patayin ang lahat na parang mga insekto sa ngalan ng inyong paghihiganti? Isip-isipin niyo yan habang tinatahak niyo ang landas patungo sa kabilang buhay. Kung tatangkan mong kitlin ang buhay ng iba, dapat handa kang mawala rin ang sayo. Nagimbal ang ikatlong first-generation disciple nang makita niyang ang dalawa sa pinakamalalakas nilang mandirigma ay napaslang ng ganoon lang kadali. Hindi nila mapapatawad ang mga ito sa paggamit ng madayang taktika upang patayin ang kanilang mga kasamahan. Galit siyang sumigaw, inuutusan ang lahat na patayin sila. Agad na sumugod ang mga Daoist at ang iba pa nilang kasamahan. Napasigaw ang pulang buhok na lalaki, sinasabing kailangan nilang umatras. Mabilis silang umatras papasok sa kanilang base. Ang ikatlong disipulo, na hindi ko na maalala ang pangalan dahil sa kanyang pagiging walang halaga, ay sumigaw sa kanila, tinawag silang mga insekto. Ngunit sa sandaling inilapag niya ang paa sa lupa, ito ay bumigay. Isa itong bitag, parehong taktika na ginamit nila noon laban sa Blue Wolf. Napagtanto ng lahat na sila'y malapit ng mahulog, at sumigaw ang pulang buhok na lalaki, sinasabing napatay nila noon ang isang maalamat na halimaw gamit ang parehong bitag. Ngayon, ang mga hanggal na ito naman ang nahulog dito.
Dalawa sa kanila ang bumagsak sa hukay, ngunit ang iba ay nakatakas at patuloy na sumugod. Samantala, ang mga mamamana ay nakatutok na sa likod ng kanilang mga kalaban. Ngunit sumigaw ang isa sa mga Daoist, inuutusan ang mga kasamahan na ihanda ang Supreme Seven Star Formation. Isa sa kanyang mga tauhan ang nagpahayag na 4 na lang sila, ngunit sa susunod na saglit, 3 na lang sila nang tumagos sa kanyang leeg ang isang palaso, nagbigay sa kanya ng panibagong butas sa paghinga. Isang pangalawang palaso ang tumama sa kanya, at nang lumingon siya sa gilid, isang ulan ng mga palaso ang bumagsak. Ginamit niya ang kanyang chi sword upang depensahan ang sarili at inutusan ang natitirang 2 na magkubli sa likod niya. Akala niya'y kaya niyang hadlangan ang mga palaso, ngunit hindi niya inaasahan ang pag-atake ng sibat mula sa likod, na tumagos sa kanyang dibdib. Nagimbal ang 2 natitirang Daoist nang makita nilang ang kanilang master ay napaslang ng kasing dali ng naunang 2.